Iba ang pag-iisip ng mga apostoles ni Jesus dahil para sa kanila, ang hinihingi ng magkapatid na ito ay position of power. Gusto nilang ma-assure sila na sa itatayong kaharian ni Jesus, sila'y may impluensya, may kapangyarihan, at lahat ay pwede nilang makamtan kapag meron silang posisyon. Isa sa kanan, isa sa kaliwa. Alam naman natin, pag kanang kamay ka ng mayor, ng presidente o sino pang politiko, malakas ka, makapangyarihan ka. Kaya yung iba nga, tumutulay muna sa mga kanang kamay bago makarating sa pinaka-pinuno. Pero ngayon mga kapatid, nang marinig ito ng mga kapwa-alagad, nagalit sila sa dalawa sapagkat sila man ay nangangarap, kumbagay pare-pareho silang gustong makaluklok sa posisyon ng kapangyarihan. Pero ito nga yung pagkakataon na ituro ni Jesus na hindi yan ang ibig sabihin ng kapangyarihan na itatayo ni Jesus o ng kaharian, kundi ito'y walang iba kundi paglilingkod at paninilbihan. Yung gustong maging dakila ay dapat maging lingkod, yung gustong maging una ay dapat maging huli. Ibig sabihin mga kapatid, ito ang pagkamesiyas ni Jesus sapagkat ang kanyang pinakadakilang ekspresyon ng paglilingkod o service ay nung ialay niya na ang kanyang buhay. Kung kaya ang kanyang tanong sa mga alagad, mababata ba ninyo ang babatahin ko? Magagawa ba ninyo ang gagawin ko? At ito namang dalawa, di naman nila naiintindihan, umuo. Bagamat yun nga naman ang sasapitin nila, sila'y magdurusa din tulad ni Jesus, pahihirapan, papatayin din sila pagdating ng araw. Ito ang pare-parehong pagdadaanan, kaya ang serbisyo na tinutukoy ni Jesus ay ang serbisyo ng pagbibigay ng sarili sa kapwa-tao at sa Panginoon. Malibang yan ang maging punto de vista ng isang Kristiyano, palagi tayo magkakaroon ng conflict. Kasi nga naman, nasanay tayo na kapag ikaw ay merong kakilala, gusto mo ay kanang kamay ka o may impluensya ka. Kaya nga sa atin, hindi masyadong mahalaga ngayon kung ano ang alam ng tao. Ang importante minsan ngayon ay kung sino ang kakilala mo, kung kanino ka may koneksyon, sapagkat kung may koneksyon ka, karaniwan malakas ka sa iyong kinakapitan. Kaya nga, maging ang paggulong ng batas sa ating lipunan ay hindi nagiging patas kasi pag may impluensya, mayaman at makapangyarihan, napapaikot at nabibili nila ang batas. Pero yung walang makakapitan at mahirap, palaging napaparatangan. Kaya yan ang kinahihinatnan ng kapangyarihan na dulot lamang at gawa lamang ng tao. Gagamitin natin ito para sa ating sarili. Pero ang ginawa ni Jesus sa serbisyo ay walang halo kahit gatiting na bahid ng pagkamakasarili, sapagkat ibinigay niya ng buong buo ang sarili at yun ang serbisyo na tinutukoy niya. At yun din ang dapat maging pananaw ng bawat Kristiyano, na tayo ay hindi dapat umaasa sa return na pwedeng ibigay ng posisyon na meron tayo. Diba marami sa atin nagtatrabaho, nagkakaposisyon tayo maging sa mga workplaces natin, pero huwag tayong masyadong tumingin
sa ating mga sinisweldo o tinatanggap, sapagkat mas magandang tingnan na tayo nakapagbibigay at nagkakaloob ng sarili at nakapagbibigay ng ginhawa sa mga taong ating pinaglilingkuran. At isang sakripisyo yan kapag ang ating pananaw ay tama, nagkakaroon tayo ng satisfaction sa ating job. Kahit anong ating ginagawa, kahit ikaw ay street cleaner, kung tama ang iyong motivation, tama ang iyong pagtingin sa iyong trabaho, na kahit ganito ang tinatrabaho mo ay punong-puno ito ng dignidad, walang pagkakaiba sa ginagawa ng isang presidente ng kumpanya, pinakamababa na manggagawa, pare-pareho lang namang gumagawa at tumatanggap. Pero yun nga mga kapatid, si Jesus, nang ibigay niya ang kanyang sarili bilang Mesiyas natin, wala siyang in-expect na kapalit, walang kabayaran, dahil ang kanyang buhay, ang kabayaran sa mga bagay na wala pa tayo, tulad ng buhay na walang hanggan, tulad ng kabanalan, yan ang mga bagay na wala tayo. At upang ma-recover natin yan, naging pambayad ni Jesus ang kanyang pagiging tao, pagiging anak ng Diyos, namatay siya alang-alang sa atin. Kaya nagpapaalala lamang ang Panginoon ngayon sa ating katatayuan bilang mga mananampalataya. Kung totoo tayong mga lingkod ng Diyos, palagi nating iisipin ay magbigay, magkaloob ng sarili sa mga maliliit na pamamaraan na kaya natin at magagampanan natin, at dapat walang di mawawala yung spirit of sacrifice and self-giving sa anumang ginagawa natin sa ating buhay, kahit yung paglilingkod sa pamilya. Kaya ipanatag natin mga kapatid ang ating kalooban palagi sa tulong ng Ebanghelyong ito na hindi mawawalan ng kapalit ang mga ginagawa natin, sapagkat hindi naman dapat hinahanap natin ay posisyon o kapangyarihan at impluensya, kundi ang pabor ng Diyos, ang biyaya ng Diyos na ipinagkakaloob niya sa mga totoong sumusunod sa diwa at mga utos niya.